Sa nakaraan nating kwento, ay natapos tayo kung saan, sa biglang pagsulpot ng Sarcosuchus mula sa likudan ni Lin Yuan na halos maabot na ang ating bida ng mahabang bunganga ng nilalang, ay hindi na ito nagdalawang isip na sagpangin ang ating bida. Subalit mabuti na lang mabilis si Lin Yuan nakatunog sa gagawin ng buwaya, kaya naman ay agad na nakaiwas ito sa atake mula sa Sarcosuchus. At bukod pa dyan hindi pa natapos ang mga balak ng Sarcosuchus na lapain si Lin Yuan dahil may ilan pang mga buwaya na balak ding kainin si Lin Yuan kaya ang mga ito ay unti-unting lumalapit sa ating bida. Ngunit ang ating bida na walang balak mamatay ay agad na mabilis kumaripas ng paglangoy paahon sa tubig, subalit nang malapit na ang ating bida sa lupa ay bigla na lang may dumagdag pang Sarcosuchus sa kanyang landas, mukhang walang balak magparaan ng buwaya, kaya natigilan si Lin Yuan sa kanyang paglangoy. At sa mga oras na siya ay nagigipit sa kung ano ang kanyang gagawin ay tanging iisa na lang ang nasa isip niya, kundi matapang na labanan ito, kaya naman ay mabilis ni Lin Yuan tinalon ang buwaya upang ito ay patahimikin bibig. Walang katakot-takot ni Lin Yuan kinalaban ang buwaya, bagamat lubos na mas malakas kay Lin Yuan ang Sarcosuchus ng maraming beses ay wala namang nagawa sa ating bida ang buwaya, sa kadahilanang ang bibig ng buwaya ay apos-apos ng ating bida, dahilan upang hindi ito makapalag. Sa isip-isip ni Lin Yuan na hindi niya hahayaang bully siya ng mga ito, makikitang hindi na halimaw ang ating bida kung kaya't mayroon pa naman itong karunungan. Makaraan ng ilang sandali lang ay mukhang hindi na nagogustuhan ng mga buwaya ang ginagawa ng ating bida dahilan upang hindi sila matagumpay sa pagkain sa kanya, kaya naman nagsimula na silang mag-isip ng iba pang paraan. At ito ay ang pag-ikot nito sa lawa upang mapilitang mapabitaw ang ating bida, subalit nagmistulang walang kwenta ang ginawa ng buwaya dahil hindi pa rin napilitang bumitaw sa buwaya ang ating bida. Natanong pa ni Lin Yuan kung ano pa ang susunod na gagawin ng buwaya, wala talagang balak si Lin Yuan na bumitaw dahil kung makakabitaw si Lin Yuan sa buwaya ay maaari siya nitong lapain. At habang pinipigilan ni Lin Yuan ang bunganga ng buwaya ay napasulyap ang ating bida sa kanyang bandang likuran, kung saan malapit nang makarating ang iba pang karagdagang Sarcosuchus. Batid ni Lin Yuan na kung patuloy lang niya nahahawakan ang bibig ng buwaya ay maaari naman itong mapaslang ng iba pang Sarcosuchus, kaya naman kailangan ngayon ni Lin Yuan makaisip ng paraan upang makatakas. Maya-maya lang habang abala si Lin Yuan sa buwaya ay bigla na lang mayroon itong narinig na isang nilalang na nagsalita, kaya naman ay agad na napalingon siya at hinanap ang pananggalyan nagsalita, at ang nilalang palang dumating ay ang babae, kung saan ay ibinatan nito ang kanyang hawak na bagan sa ating bida upang ito ay kanyang hawakan na hindi naman niya pinag-isipan pa at ito ay kanya mabilis na sinalo, ngunit kahit na si Lin Yuan ay nakalayo ng pabahagya sa buwaya ay hindi pa rin ang mga Sarcosuchus tumigil sa pagpapatuloy na pag-atake sa ating bida, buti na lang ay hindi ito nagtagumpay na kagatin si Lin Yuan, kaya ang dalawa ay pinalad ng makalayo sa mga mababangis na nilalang. Sa kanilang paglapag, nauna ang paa ng babae sa lupa, samantala namang ang ating bida ay naunang lumapag ang mukha sa lupa bago ang kanyang paa, ngunit masasabi pa rin nating swerteng nakaligtas pa si Lin Yuan mula sa tiyak na kapahamakan. Natawa na lang si Lin Yuan sa inaasal ng babae dahil parang ito si Tarzan. Subalit, ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay muli na naman sumugod ang Sarcosuchus sa kanilang likuran at sa mga oras na ito, gusto na rin nitong idamay pati ang babae na tinawag niyang Miss 8, kaya naman mabilis itong hinawakan ng ating bida upang ilayo sa buwaya. Napatanong na lang si Lin Yuan kung mayroon bang karunungan ang mga Sarcosuchus, dahil marunong itong umatake ng palihim, at sa muling pagsulpot ng buwaya ay binalak pa ng Savage 8 sindakin ang buwaya gamit ang kanyang sigaw, kaya naman ay sinabihan ito ng ating bida na wala itong magiging silbi dahil hindi na ito matatawag pang giant ape kundi isa na lamang munting babae, at upang hindi sila makain ng Sarcosuchus ay hinimok ni Lin Yuan ang babae na tumakbo ng mabilis sa kanilang ibibilis, sa kadahilanang hindi sila nito titigilan na subukan na paslangin, kaya naman bilang naisip ng ating bida na baka siguro na parami ang pagkain niya sa ilan ito kung kaya't galit na galit sa kanila ang mga ito, dagdag pa dyan ay nang dahil nasa mahinang estado ngayon ang kasalukuyang katawang tao ng ating bida ay hindi siya makatakbo ng mas mabilis palayo sa mga buwaya. Bagamat kitang-kita na ang paghihirap ni Lin Yuan habang tumatakbo ay naisipan pang asarin ito ni Kun sa pagsasabing kawawang host. Dagdag pa dyan, pinagtawanan pa ni Kun si Lin Yuan sa kadahilanang ngayon ay parang isang manika si Lin Yuan.
At dahil hindi nakakatulong ang mga pang-uutya ni Kon sa ating bida, agad niyang itong pinatigil sa pang-iinis. Sa umpisa, balak pang mangutang si Lin Yuan kay Kon ng karagdagang evolution points para ma-analyze ang prutas. Subalit hindi pinayagan ni Kon ang kagustuhan ni Lin Yuan na tulungan itong ma-analyze ang prutas sa pamamagitan ng pag-utang dito upang punan ang kakulangan ni Lin Yuan sa evolution points. Sa pangalawang pagkakataon naman, sinubukan ni Lin Yuan humiling ng pagpapala sa mga god, subalit pati ito ay wala ring naging kwenta, sa kadahilan ng hindi umiiral ang god sa mundong ito, kaya naman ay wala ring silbi kahit na magmakaawa si Lin Yuan sa mga god na ito'y bigyan ng swerte. At habang patuloy sa pagtakbo ang ating bida habang nakahubad, naramdaman niya ang labis na ginaw kaya't sinabi ni Lin Yuan kay Kun na hindi na niya matagalan pang panatilihin ang pagtakbo habang nakahubad. At nang maalala ni Kun na nakahubad pa nga pala si Lin Yuan, labis itong natawa sa ating bida. Sa kadahilan ng kanina pa pala si Lin Yuan tumakbo ng nakahubad. Sinabihan ni Kun si Lin Yuan na mag-check-in ngayon upang mabigyan siya ng kasuotan. At habang patuloy pa rin sa kanilang pagtakbo, naisipan ng Savage Ape na umakyat sa puno, sa kadahilan ng ito na lang ang tangi nilang paraan upang sila ay makaligtas. Malakas na tumalon ang babae patungo sa taas ng puno, at nang makita ni Lin Yuan ang ginawa ng babae, namangha ang ating bida dito ng bahagya, dahil naisip ng babae ang matalinong solusyon. Dagdag pa dyan, sinabi pa ng bida na marunong ang babae sa paraan nito kung paano gagamitin ang kanyang lakas. Ngunit habang pinagmamasdan ni Lin Yuan ang ginawa ng Savage Ape, bigla na lang itong sinigawan ng babae, sa kadahilan ng hindi pa ito nagsisimulang sumunod sa taas ng puno, at nang dahil sa unang beses pa lang ang ating bida aakyat ng puno, medyo nag-aalangan pa itong umakyat. Ngunit sa huli, ginawa pa rin ni Lin Yuan ang sinabi ng babae, mabilis si Lin Yuan tumalon sa katawan ng puno, dahilan upang makaiwas ito sa atake ng Sarcosuchus. At nang dahil ang bagong katawan ni Lin Yuan ngayon ay pinahusay ng dati niyang anyo bilang halimaw, madali lang ng ating bida ang punong Ainajo. Nagulantang ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil kung pagbabasihan ang nakaraan ng ating bidang buhay, kahit isang pull-up ay halos hindi ito makasagot, subalit ngayon ay madali na lang inadyo ng ating bida ang puno na parang sanay na ito sa kanyang ginagawa. Subalit habang nagpapakasaya si Lin Yuan, bigla na lang binunggo ng buwaya ng malakas ang punong kanilang kinakapitan, dahilan upang mapabitaw si Lin Yuan sa pagkapit sa puno, kaya nahulog si Lin Yuan patungo sa Sarcosuchus. Mabuti na lang ay mabilis ang Savage Ape tumugon sa pamamagitan ng pagtulong sa ating bida na ito'y muling makabalik sa puno, subalit sa dahilang kapalpakan ni Lin Yuan, tinawag ito ng Savage Ape na hangal. At nang dahil sa pagliligtas ng babae sa ating bida, labis na nagpasalamat si Lin Yuan sa Savage Ape. Matapos ang dalaway makabalik sa maayos na pag-akyat, nagpatuloy na ang dalawa sa pag-akyat hanggang sa makarating ang dalawa sa isang malaking sanga ng puno, at sa kanilang pagdating, makikita sa kanilang mga reaksyon ang labis na pagkapagod base sa kanilang paghahabol ng hininga. Bagamat ang dalawa ay nasa itaas na ng malaking puno, hindi pa rin humihinto ang mga buwaya sa patuloy na pagbangga sa malaking puno. At dahil ligtas na ang ating bida, nakaramdam ito ng komportableng pakiramdam dahil batid ng ating bida na wala ng panganib, kaya mayabang na sinabi ng ating bida sa mga buwaya na wala na silang magagawa pa dahil sa laki ng puno na kanilang kinatitirikan. Maya-maya lang, ang katabi ni Lin Yuan na babae, ay bigla na lang kumilos ng kakaiba, kung saan bigla itong lumapit sa ating bida. Kaya't nagtataka, tinanong ito ng ating bida kung ano ang tinitingnan sa kanya ng babae. Napag-alaman na ang babae pala ay tumitingin sa ating bida dahil napansin nitong ngayon ay maliit na ang ating bida kaya't natatawa ito sa ating bida. Subalit hindi tinanggap ni Lin Yuan ang sinabi sa kanya ng babae, kaya't hinamon niya ito ng isa pang laban. Sa hamon ng ating bida, hindi ito inatrasan ng babae. Ngunit nang lalabanan ito ng babae, kaagad sinabihan ito ng ating bida na nagbibiro lang ito, ngunit mukhang seryoso naman ang babae. At habang sila ay nagkakainitan, bigla na lang may napansin ang babae na dumating na nilalang mula sa kanilang likuran, kaya agad itong pinakitaan ng babaeng unggoy ng kanyang paboritong galaw. At ang bagong dating na nilalang ay tinatawag na Ancient Python. Mayroon itong kabuoang haba na 70 metro, at dagdag pa dyan, may lapad itong 5 metro. Samantalang ito ay tumitimbang ng 70 tonelada.
Bagamat isa itong ahas, wala naman itong kamandag, bukod pa dyan, ang ahas na ito ay mahilig magtago sa mga puno bago nito atakehin ang kanyang biktima. At sa pagdating ng bago na namang panganib, labis na nagalit si Lin Yuan sa kanyang Monster Compass. Sa kadahilanang talagang masyadong maganda ang Monster Compass na ibinigay ni Kun, sa kadahilanang lagi nitong sinasabi sa ating bida na mas malakas pa sa kanya ng maraming beses kalaban, sa una ay binalak pang kausapin ni Lin Yuan ang ahas, sa pagsasabi ditong hindi pa siya nakakatikim ng ahas, kaya naman ay nagtatakang tinanong ito ni Lin Yuan na bakit siya nito gustong paslangin, nit walang naging silbi ang mga paliwanag ni Lin Yuan sa ahas, dahil ang nakikita nito sa dalawa ay bilang masarap na pagkain. Kaya naman agad nitong inatake ang dalawa gamit nito ang kanyang buntot. Na madali lang naman na iwasan ng dalawa, pagkatapos iwasan ang buntot ng malaking ahas, mabilis na nilabot ng babae ang ating bida, at agad itong tumalon palayo gamit ang mga sanga ng puno. Maya-maya lang, iniwan na ng babae ang ating bida upang mabilis itong mauna, subalit medyo nang lumos si Lin Yuan dahil hindi niya alam kung kaya nitong gawin ang ginawa ng Savage Ape. Hindi rin nagtagal si Lin Yuan at agad na rin itong sumunod sa babae. Habang ang ating bida ay tumatakas sa ahas, tinawag ni Lin Yuan si Kun, dahil gusto tanungin ng ating bida ito patungkol sa nakuha nilang shape-shifting fruits. Binabalak ni Lin Yuan gamitin ang prutas sa pamamagitan ng pagpakain sa python ng prutas upang ito'y maging tao, na magiging daan para ang ahas ay maging tao upang mahulog. Subalit hindi ibinigay ni Kun ang nakuha nilang prutas dahil kulang pa ang evolution point ng ating bida. Nang marinig ito ni Lin Yuan, sinabihan niya si Kun na wala siyang ganon kalaking evolution point at gusto lang niya bawiin yung isa. Subalit si Kun ay hindi pinahintulutan ng ating bida na makuha ang prutas at pinagdiinan na kailangan ni Lin Yuan makapag-ipon ng 100,000 puntos. Hanggang sa huli, hindi pa rin nagtagumpay si Lin Yuan na makuha ang isang prutas kay Kun. Dahil sa hindi matukoy ng sistema ang gusto gawin ni Lin Yuan, labis ang ating bida uminit ang dugo at inakusahan ang system na puno ng bug. Galit na galit si Lin Yuan sa sistema at nais mag-file ng reklamo laban dito. Habang nagkakasiraan pa sila Kun at Lin Yuan, biglang nakita nilang inaatake ng Ancient Python ang babae at malapit na itong makain ng ahas. Nang malapit na ang python sa babae, hindi na ito nagdalawang isip na kainin ito. Labis na pag-aalala ang nasa mukha ni Lin Yuan at sa tamang oras ay nailigtas niya ang babae, ngunit kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Maya-maya lang, matapos malaman ng babae ang ginawa ni Lin Yuan, labis itong nag-alala para kay Lin Yuan dahil hindi nito alam ang mangyayari sa ating bida. Matapos dumaan sa bunganga ng ahas, tuluyan ng nilumod ng malaking ahas ang ating bida. Nang dumating si Lin Yuan sa tiyan ng nilalang, nagpasalamat ito dahil walang gastric acid ang tiyan nito, kaya hindi siya matutunaw. Ngunit nagtataka rin si Lin Yuan kung bakit hindi siya natutunaw, naisip ng atibida na baka dahil mas malakas na siya ngayon. Batid niya na hindi rin magtatagal ang ating bida sa loob ng nilalang dahil baka ilang oras lang ay baka maluso na siya, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan upang makatakas. Naisipan ni Lin Yuan lutuin ang ahas sa pamamagitan ng kanyang furry breath technique, subalit pinahinto agad ni Kun ang balak ng ating bida, upang maiwasan ang backlash ng atake na maaaring makasama sa dito. Dagdag pa dyan, dahil ang kasalukuyang katawan ng ating bida bilang tao ay hindi kakayanin ang lakas ng enerhiya na napakalakas para sa taong anyo ng ating bida. Pinaliwanag ni Kun sa ating bida na ang enerhiya nito ay labis na mahina ng 1,000,000 beses, kaya naman pinayuhan ni Kun si Lin Yuan na gawing furry bite na lang ang furry breath nito, dahil ang furry bite nito ay kayang palakasin ang pagkain ni Lin Yuan sa ahas, upang madaling maubos ni Lin Yuan ang ahas. Nang malaman ng ating bida ang impormasyon mula kay Kun, tinanong niya ito kung magkakaroon siya ng sapat na evolution point sakaling kainin niya ang python. Sa oras na makabalik si Lin Yuan sa pagiging isang halimaw, balak ng ating bida na hindi tantanan ang mga nilalang na umatake sa kanya at patuloy lang niyang lulutuin ang mga ito hanggat nabubuhay siya. Sa unang pagkain ni Lin Yuan sa ahas, ay hindi niya nagustuhan ang lasa nito kaya halos hindi niya kayang kainin. Ngunit wala namang magawa si Lin Yuan kaya kahit hindi niya gusto ang lasa, nilunok pa rin niya ang karne ng ahas. At sa ginawang pagkain ng ating bida sa karne ng ahas ay nakatanggap ito ng 150 evolution point. Matapos tanggapin ang evolution points, labis na nasiyahan siya sa nakuha mula sa ahas.
Matapos malaman ni Lin Yuan ang magandang bigay na evolution points, mas lalo niyang sinimulang kumain ng marami, hanggang sa labis ng nararamdaman ng ahas ang ating bida na patuloy siyang kinakain. Dahilan upang malaglag ang ahas sa lupa dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman, at mula sa loob ng ahas ay naramdaman rin ni Lin Yuan ang galit ng ahas. Halos malaglag ang ating bida sa ilalim na bahagi ng tiyan ng ahas sa lakas ng pagbagsak ng halimaw sa lupa. Bagamat ramdam na ramdam ni Lin Yuan ang galit ng python, hindi pa rin ito tumigil sa pagkain sa ahas dahil kailangan niya ang evolution points. Habang patuloy ang ating bida sa pagkain sa ahas, biglang napahintog ito sa kanyang ginagawa, dahil sa naramdaman ng ating bida na gusto siyang iluwa ng ahas upang hindi nito makain. Subalit ang ating loko-lokong bida ay mas lalong ginanahan na mas lalong kainin ang ahas. Maya-maya lang, bigla na ipinaalam si Kun sa ating bida na nakapag-ipon na ito ng sapat na evolution points upang ang ating bida ay maaari ng masuri ang prutas, kaya naman agad ni Kun tinanong si Lin Yuan kung gusto na nitong i-analisa ang prutas. Na mabilis naman sumagot ang ating bida sa pamamagitan ng pagpili ng yes, upang simulan na ni Kun ang proseso. At habang nag-uumpisa ng i-analisa ng sistema ang prutas, ay hindi inaasahan ni Lin Yuan na mabagal ang analisa ng prutas kaya naman ay labis si Lin Yuan dito ng lungo. At habang naghihintay ang ating bida na matapos ang sistema, lubos si Lin Yuan na galit dito, sa kadahilan ng napakabagal ng sistema sa pag-aanalisa ng shape-shifting fruit. Kaya naman ay nanggaliting niyang tinanong si Kun kung kailangan niya bang maghintay ng 30 minuto upang matapos ang sistema sa pag-analyze ng prutas. Bukod pa roon ay tinanong din ni Lin Yuan si Kun kung maaari nitong pabilisin ang proseso. At sa tanong naman ni Lin Yuan ay sinagot ito ni Kun kung saan maaari niyang pabilisin ang proseso. Ngunit kailangan muna nitong bigyan siya ng ating bida ng karagdagang 1,000 evolution points. At dahil masyadong hapit ang sistema pagdating sa evolution points ay mas lalong nagalit pa si Lin Yuan dito. Sabay tinanong ito ni Lin Yuan kung anong binabalak gawin ng sistema sa evolution points dahil masyadong itong matako sa points. Agad naman sinagot ni Kun ang tanong ng ating bida, patungkol kung ano ang ginagawa niya sa evolution points na nakukuha nito, kung saan ay inumpisahan niya sa pagpapaliwanag na ang evolution point na nakukuha niya ay nagsisilbing sa kanya bilang isang fuse, kung saan ito ang nagpapagana sa kanya. At sa narinig ni Lin Yuan sa sinabi ni Kun ay wala na itong nagawa pa kundi sundin ang tagubilin ng sistema, kahit labag sa kanyang kalooban ang nais ni Kun. Nagpatuloy si Lin Yuan sa pagkain sa ahas, hanggang sa makaipon na ang ating bida ng sapat na 100 evolution point kaya agad niyang binayaran ang sistema, at sa kanyang ginawa ay lalong bumilis ang progreso ng susuri. Kaya naman ay labis si Lin Yuan na galak, kaya naman ay hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili na kumain ng marami. At sa pagkain ng ating bida sa ahas ay may ilang natatanggap si Lin Yuan na 150 evolution points, samantalang naman may pagkakataon rin si Lin Yuan na makakuha ng 170 evolution points. At dahil sa patuloy ni Lin Yuan pagkain sa ahas ay halos hindi na matagalan pa ng ahas ang patuloy na pagkain sa kanya ng ating bida, kaya naman ay kitang-kita sa reaksyon nito ang labis na pamimilipit sa sakit sa kanyang nararamdaman. At habang abala si Lin Yuan sa pagkain sa ahas ay maya-maya lang muli nang nagparamdam ang system, kudyat na tapos na itong masuri ang prutas. At dahil tapos na ang pagsusuri ng sistema sa prutas ay agad nitong pinapili ang ating bida ng dalawang pagpipilian, at ito ay yes at no laang. At dahil dumating na rin ang pinakaaasam ng ating bida ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad nitong pinili ang yes, upang masimulan na ang ating bida ang unang hakbang para bumalik sa dati niyang anyo nung pagdating niya dito sa bagong mundong ito. Pagkatapos ni Lin Yuan makapili, mula sa harapan ng ating bida ay lumabas dito ang kahawig na prutas na kinain niya, ngunit kakaiba lang ang kulay ng prutas na lumabas. At dahil nalaman na ng ating bida ang paraan ay hindi na ito nagdalawang isip pa at mabilis na nitong sinimulan kainin ang prutas. Makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na rin ang ating bida kainin ang prutas, kaya naman ay hindi na niya inintay pa ang susunod na payo ni Kun at sinimulan na ni Lin Yuan magsagawa ng kakaibang teknik na hindi nagdadalawang isip. Ngunit maya-maya lang ay walang nangyari kaya naman ay tinanong niya si Kun kung ano ang nangyayari, dagdag pa ni Lin Yuan na pagtatanong kay Kun kung hindi ba siya nito iniisahan.
Samantalang si Kun habang pinagmamasdan si Lin Yuan, ay makikitang hindi na bigla gayong inaasahan na nito ang gagawin ng ating bidang padalos-dalos. Maya-maya lang ay sinimulan ni Kun ipaliwanag patungkol sa prutas, kung saan inumpisahan niya ang pagpapaliwanag sa ating bida. Matapos ni Kun maanalisa ang prutas, nakita nitong naglalaman ang prutas ng misteryusong enerhiya na hindi kabilang sa mundong ito. Bukod pa roon ay sa oras na ang prutas ay pumasok sa katawan, ang enerhiya nito ay gagawin nitong isang life source, bilang isang core na kasing laki ng kamao. At upang makontra ang prutas, muli ang sistema gumawa ng kakaibang prutas, na kung saan kailangan lang ng ating bida mag-concentrate at sabay ng ating bida kailangan pakiramdam ang core sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ni Lin Yuan maramdaman ang core, ay dapat ito ni Lin Yuan lagyan niya ito ng sapat na enerhiya upang mabasag ang core, dahilan upang muling makabalik ang ating bida sa dati niyang anyong halimaw. Sa una ay hindi nagtiwala si Lin Yuan kay Kun kaya naman ay pag-alit niyang sinumbatan ito sa pagsasabi na ang tinutukoy nitong core ay kagaya ng isang golden core na mabubuo lang kung maabot ang tiyak na antas. Galit na galit si Lin Yuan kung bakit kailangan niyang basagin ang core mula sa kanyang nascent soul. Ngunit sa huli ay ginawa pa rin ni Lin Yuan ang sinabi ni Kun, kung saan sinimulan na ng ating bida ang pag-meditate. At habang sinisimulan ng ating bida ang kanyang meditation, agad nitong pinalawak ang kanyang pandama, kaya ay mabilis lang ni Lin Yuan naramdaman ang kinalalagyan ng kanyang core. At sa pagdating ng ating bida sa kanyang core, nagtataka itong hindi alam kung paano niya ito magagawang wasakin. At sa mga puntong ito ay iisa lang ang pumapasok sa isip ng ating bida, at ito ay ang pakiramdam ng lakas. Bagamat sa nakaraang buhay ng ating bida ay wala itong kwenta pagdating sa mga physical na kakayahan, subalit iba na ngayon bilang muli ang ating bida isinilang na hindi matatulong nilalang. Kaya naman ay ibinuhos na ng ating bida ang kanyang buong lakas para wasakin ang core, at sa ginawa niya na puwersahang pagwasak sa core ay wala naman itong kahirap-hirap sirain ang ating bida. At sa ginawa ni Lin Yuan pagwasak ay bigla na lang lumiwanag ang buo niyang katawan, kasabay ang unti-unti pagbabago ng laki ng ating bida. Kaya ay labis na nabahala ang mga nilalang na nakakakita bukod sa Savage Ape na masayang-masaya sa biglang pagbabago sa tiyan ng Ancient Python. At sa patuloy na paglaki ng ating bida ay hindi na nakayanan pa ng nilalang ang labis na sakit, hanggang tuluyan ng itong nasawi ang buhay dahil sa kagagawa ng ating bida. Bukod pa roon ay nang malaman ng Savage Ape na muling nakabalik si Lin Yuan sa pagiging isang halimaw ay labis-labis itong natuwa, samantalang taliwa ang naramdaman ng mga buwaya, dahil labis-labis naman itong natakot dahil sa muling pagbabalik ng hari ng Abyss. Dagdag pa dyan ay dahil muli na naman nakabalik ang ating bida, muli na naman umiral ang pagkahapit nito, kung saan balak ni Lin Yuan wag hayaang patakasan ang mga nilalang na binalak siya kaninang lapain, kaya't bilang ganti ay walang awa ito ng ating bida iihawin. Abangan sa susunod dahil sa hindi pa nakakabalik ang babaeng ape sa papagang isang halimaw ay unti-unti na itong nakakaranas ng dinaranas ng isang babae, kaya naman ay napilitan si Lin Yuan maghanap ng maraming halimaw gamit ang kanyang monster compass, kung saan sari-saring halimaw ang kanyang papaslangin para lang makaipon ng sapat na evolution points upang maibalik pagiging halimaw. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na rin kalimotang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.